umaga po sa inyong lahat. Kung narinig ninyo noong June 19, 20, itong taon lang ay nasaksihan ng marami. Kung nanonood kayo ng balita ay in-address ng United Nations ang nagpapatuloy na krisis sa Sudan. Simula noong April 15 last year ay nagkaroon ng palitan. Naglaban ang Sudanese Armed Forces at ang Rapid Forces ng Sudan at hanggang ngayon ay nagpapatuloy at in-address siya ng United Nations dahil sa suffering na nangyayari doon sa bansa nila sapagkat lumalala na yung tensyon, walang nangyayaring resolba at marami na yung nadadamay maging yung mga mamamayan ng bansa na ito. Pero sa kabila ng pag-address dito ng ibang mga bansa para tumulong ay ang pagtanggi naman ng bansang ito para doon sa mga casualties nung pangyayaring gera hanggang sa ngayon sa bansang ito. At yung mga sitwasyon na ito ay nagpapakita ng mas malalim na usapin ng spiritual na realidad. Ang pagtanggi sa banal na otoridad, lalo na sa otoridad ng Diyos, ay nagdudulot ng mapangwasak ng mga kahihinatnan. Kung paano yung mga bansa ay nakipagbuno sa pagtanggi o pagtanggap ng otoridad, ipapakita naman sa atin dito ngayong umaga nung passage natin yung pinakamataas na otoridad sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo na tinanggihan ng mga pinuno ng relihiyon noong panahon niya. Ang mga talatang ito ay naghahayag ng malalim na implikasyon ng pagtanggi sa otoridad ng Diyos at tumatawag sa mga Kristiyano, sa mga mananampalataya upang suriin yung kanilang pagtugon sa pagkapanginoon ng Panginoong Jesucristo. So, nung nakaraang pangangaral natin, muntik na akong tumalo ng isang isang event. Nung nakaraang pangangaral natin sa nakita natin na nag-umpisa ng paghahari ng Panginoon Jesucristo ay pagpasok sa templo, naglilinis niya yung templo, nag-aalis siya doon, at nakita natin yung mga aral sa sitwasyon na iyon. Pero umpisa pa lang pala iyon ng mas lalapang tensyon. Kumbaga, yung pangyayari na iyon ay isang tensyon lang na mas magpapalala pa doon sa pangyayaring ito. Kanina nabasa natin sa passage natin yung binasa na Deacon Harvey, yung pagpapatuloy ng event. Ang sabi doon sa umpisa, bumalik sila Christ, balik ng Jerusalem. Bumalik ulit sila doon sa verse 27. At dito sa passage natin, ay tatlong grupo, mga elite leaders, ang kumumpronta sa Panginoong Jesucristo. Kinu-question dyan yung kanyang otoridad. Nandyan yung mga punong pari, mga tagapagturo ng kautusan, at yung mga matatandang pinuno. Ito yung mga grupong bumubuo ng Sanhedrin. Pag sinabing Sanhedrin, binubuo ito ng tatlong grupong ito na maimpluwensya at mga makapangyarihang pinuno ng relihiyon. It is a 70-member ruling council of the Jews. Binubuo sila ng 70 member. So, pag tinignan natin kung sino itong mga to, yung mga ruling priest na ito ay galing ito sa lahi ni Aaron. Yung mga scribe, yung mga scriba dito, alam natin si Ezra ay mga experts sa law. Mga matatalinong tao ito pagdating sa utusan ng Diyos at kasama dyan yung mga matatanda, yung mga elders, bagamat hindi sila pinangalanan, pero they are influential leaders sa panahon nila. When it comes to decision making, hindi pwedeng hindi sila kasama. At apparently, sila yung mga official delegation ng Judaism. So sila yung mga religious and most credentialed people noong panahon na ito. Ibig sabihin, hindi sila basta-basta. Hindi sila basta-basta gano'n na lang babanggain ng Panginoon Jesucristo. Remember, 70 versus 1. 70 katao laban sa isang tao. At yan ang komprontasyon na nangyari dito. Sila yung mga spiritual leaders ng bansa na ito. At yung komprontasyon na yan ay nauwi hanggang doon sa pagsasabi ng Panginoong Jesucristo ng isang parabola. Ito ay isang stark allegory ng patuloy na pag-reject ng Israel sa mga mensahero ng Diyos at maging yung kanyang ipinadalang bugtong na anak. Yung tenants ay ipinapakilala bilang mga religious leaders na pinagkatiwalaan ng Diyos ang kanyang vineyard, pero nabigo sila na maging mabunga ito. Nabigo sila na gawin yung kanilang mga tungkulin bilang mga inatangan ng Diyos ng kanyang bayan. At dahil dyan, ipinadala ng Diyos yung kanyang bugtong na anak. Kaya yung parabola na yan ay simbolo ng paparating na pagpako sa ating Panginoong Jesucristo. At ngayon yung divine rejection na yan
Yung otoridad na yan ng Diyos ay evident in societal attempts na i-redefine yung mga spiritual truths, yung mga biblical doctrines sa panahon natin sa ngayon. Katulad ng mga religious leaders na kumakwestiyon sa otoridad ng Panginoong Jesucristo, ang modern culture natin ngayon ay often na nagre-resist sa mga biblical na katotohanan, lalo na sa usapin ng sexualidad, kasarian, usapin ng kabanalan, maging sa usapin ng kaligtasan. Mas pinabababa nila yung mensahe ng otoridad ng ebanghelyo para lang maging katanggap-tanggap sa kanila at lunukin ng marami. At ang mga Kristiyano ngayon ay binibigyang babala dito na tayo ay maging tumayo sa katotohanan na nagpapasakop sa otoridad ng Panginoong Jesucristo. Pero katulad ng mga religious leaders, meron tayong mga struggle kung paano tayo magpapasakop sa otoridad ng Panginoong Jesucristo. Kaya para sa mga mananampalataya na, para sa mga Kristiyano na, ito ay panawagan ng mapagpakumbabang pagsisisi at pagsunod na humahamon sa atin. Tingnan nating mabuti yung ating pagsunod sa pagka-Diyos at pagka-Panginoon ng Panginoong Jesucristo. Kaya gusto kong ibigay yung mensahe natin ngayong umaga na ang pagtanggi sa otoridad ni Kristo ay naglalantad sa pangangailangan ng mapagpakumbabang pagsisisi at tapat na pagsunod sa kabila ng hungkag na pagdiriwang ng relihiyon sa kaharian ng Diyos. The rejection of Christ's authority exposes the need for humble repentance and faithful obedience over empty religious observance in the kingdom of God. Kung papaanong tinanggihan ng mga religious leaders ang otoridad ni Kristo, sa atin ngayon bilang mga mananampalataya, ito ay panawagan ng matapat na pagsunod na may kasamang pagsisisi dahil madalas tayong tumatanggi, madalas tayong lumalaban sa otoridad ng Panginoong Jesucristo. At sa katotohanan na yan ay meron tayong dalawang titingnan base doon sa ating mga talata. Una, titingnan natin yung rejection of divine authority at pangalawa ay yung panawagan sa matapat na pagsunod, the call to faithful obedience. Doon sa verses 27 to 33, yung pag-question ng mga religious leaders sa Panginoong Jesucristo ay parallel ito. Kung paanong pine-question ng marami ang otoridad ng Scripture, kung paanong pine-question sa panahon natin ngayon ang otoridad ng Panginoong Jesucristo. Hindi lang po sa question, nilalabanan ang otoridad ng Panginoong Jesus. Pag pinansin niyo yung verse 28 to 29, sabi doon, by what and who gave you this authority? Mga salita na talaga namang palaban, no? May challenge yung mga salitang ito. Alam niyo yung salitang authority, otoridad sa Book of Mark, laging niyo yung mababasa. Simula nung pinangaral natin yung series ng Book of Mark, laging lumilitaw din yung salita ng otoridad. Si Kristo ay nangaral ng may otoridad, si Kristo ay nagpagaling ng may otoridad, at hanggang dito, ang pinag-uusapan ay otoridad ng Panginoong Jesucristo. At yung mga question na pinaupo sa mga religious leaders ng panahon na ito ay hindi lang ito usapin ng religion. Hindi lang ito religious legality, kundi diretsong pag-challenge o paghamon sa otoridad ng Panginoong Jesucristo. Pag binasa nyo kasi, using Q&A, no, parang question and answer dapat na mangyayari, pero ang nangyari is question answering another question. So sa panahon nila, ito ay tactic sa panahon ng Greek and Hebrew. Ito yung ganito sila sumagot. Sa panahon natin, hindi pwedeng ganyan. Pag sa mga formal debates, sa mga formal discussion, o ano yung tatanong sa'yo, dapat sasagutin mo ito ng diretso. Pero dito ay hindi ganun yung pangyayari. Ito yung common tactic in Greek and Hebrew teaching. Pero from a religious standpoint, hindi ito mahirap sagutin para sa kanila. Napakadaling sagutin ito para sa kanila. Remember, they are expert in the law. Mahuhusay sila, mga eksperto sila sa larangan ng salita ng Diyos. Pero ang nangyari ay hindi nila diretsong sinagot ang Panginoong Jesucristo. Bakit? Sinabi nila sa verse 31 and 32, nag-usap-usap sila. Kung sasabihin natin mula sa langit, yung itinanong ng Panginoong Jesucristo, ay sasabihin naman nila, bakit hindi kayo naniwala kay Juan? At pag sasabihin naman nilang mula sa mga tao, yung otoridad na meron si Juan, ay magagalit yung mga nakapaligid sa kanila. Dahil kinikilala nila na si Juan ay propeta na galing sa Diyos. Kaya may takot sila na sumagot ng diretso. At dito, nakita natin yung pagiging mapagpaimbabaw ng mga religious leaders na ito. Yung pagiging hipokrito nila sa pagitan ng pagsagot nila, pagtugon nila doon sa tinatanong ng Panginoong
Heso Kristo. Yung Greek term na authority dito na binanggit ay sa konteksto ng pagtugon ng Panginoong Heso Kristo ay lehitimong kapangyarihan at karapatan. Yan yung ipinapakita rito ng talata natin. Ang pag-challenge yung mga leaders sa Panginoong Heso Kristo ay pagpapakita lamang ng unwillingness nila na magpasakop sa otoridad ng Diyos. At dahil meron silang sariling otoridad, ayaw nilang kilalanin yung otoridad na mula sa Diyos dahil meron silang mga otoridad na pinangahawakan. Iniingatan nila yung kanilang mga sariling pangalan, sariling posisyon, at sariling mga kapakanan. At dito, mapakikita natin dito yung, even sa modern society natin ngayon, ay diretsong hinahamon at sinachallenge yung otoridad ng ating Panginoong Jesucristo. Yung mga cultural shifts na nangyayari ngayon, na hinihiwalay yung pampublikong pamumuhay natin, hiwalay sa katuruan ng Biblia, yan ay unti-unting paglihis sa katotohanan ng salita ng Diyos na mas pinapaboran ngayon ang kultura, yung pagbabagong nagaganap sa kultura kaysa doon sa mandato ng salita ng Diyos. Kinikilala na ngayon yung mga lalaki na nagpapanggap babae, na parang normalize lang siya ngayon, na dapat siyang maging katanggap-tanggap sa marami, na parang pinagkakaitan sila ng pribilehiyo pagka sila ay nakakanti. So ngayon ang nangyayari, yung hindi normal, sa yung naging normal sa panahon natin ngayon. At bilang mga Kristiyano, dito tayo pinag-iingat. Dahil hindi lang sila yung naaapektuhan dito, hindi lang sila yung tinatamaan sa ganitong klase ng paghamon sa otoridad ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, ang pagtanggi sa otoridad ni Kristo ay maaaring hindi tuwiran, hindi pinapahayag ng mga labi, pero kung paano mo ipinapakita yung prioridad mo laban sa kabanal na kasulatan, ayan ay diretsong pagtanggi sa harapan ng Diyos. Kung inaangkin mong Kristiyano ka, nagpapahayag ka ng pananampalatayang Kristiyano, pero umaayaw ka doon sa katuruan ng Diyos, sa mga salita niya, yan ay diretsong pagtanggi. Bagamat hindi verbal, pero yung pagbibigay mo ng prioridad laban sa salita ng Diyos, yan ay diretsong pagtanggi sa otoridad ng Panginoong Jesucristo. Kaya ang mga mananampalataya ngayon ay tinatawagan na maging maingat sa mapanuksong pagtanggi sa otoridad ng Panginoong Jesucristo. Paano ba tinatanggihan ito ng mga Kristiyano sa panahon natin sa ngayon? Hindi nyo napapansin, minsan meron tayong mga selective obedience. Mas pinipili lang natin yung katuruan ni Jesus na mag-fit lang sa atin at yung katanggap-tanggap lang sa atin. Pag mahirap na, ayaw na natin sumunod. Pag tinatamaan na yung kasalanan natin, ayaw na natin sumunod. Pinipili lang natin yung tanggap natin, yung pabor sa atin, pero pag tinutuwid na tayo para sa kabanalan natin, para sa paglago natin, ayaw na natin. Selective obedience yan. Pagpili lang yun sa mga teksto ng Biblia na fit lang para sa atin. Diretsahang pagtanggihan sa otoridad ng Panginoong Jesucristo. Worldly compromise. Kasama yan. Nabang hindi natin napapansin na yung pananampalataya natin ay nakokompromise na natin. Especially pag nasa trabaho ka, wala ka sa iglesia, yun tayo dapat nagiging maingat. Yung mga maliit na pagsunod sa Ebanghelyo ay malaki yan. Sa tingin nating maliit, yan ay malaki sa paningin ng Diyos. Yung ipinagpapalit natin, yung ating paniniwalang Kristiyano doon sa kulturang pangmundo para lang masabing in tayo, ay yan ay worldly compromise. At yan ay diretsong paglaban, pagtanggi, at hindi pagpasakop sa otoridad ng Panginoong Jesucristo. Maaring hindi tayo katulad ng mga religious leaders, vocal, na tumatanggi, pero sa puso natin na klase ng prioridad natin, ipinapakita natin diretsahan yung ating pagtanggi at paglaban sa otoridad ng Ebanghelyo. The rejection of Christ's authority is a profound spiritual error with eternal consequences. Ang pagtanggi sa otoridad ni Kristo ay isang malalim na spiritual na pagkakamali na may eternal na kahihinatnan. Huwag mong isipin na hanggang dito lang to. Huwag mong isipin na hanggang bukas lang yan. Ang bawat hindi pagsunod natin sa kautusan ni Kristo, sa hindi natin magpasakop sa otoridad ni Kristo ay may eternal na kahihinatnan. Hindi pwedeng hindi mo aanihin kung ano yung itinatanim mo. Tama yung prinsipyo na yun. Kung ano yung itinanim mo,
yun yung aanihin mo. Kaya, ito ay paalala sa atin, isang aral sa atin ito na yung pagtanggi sa otoridad ni Kristo ay isang malalim na spiritual na pagkakamali. Huwag mong isipin na mag-ang lang to. Huwag mong isipin na hindi naman to nakikita ng iba. Hindi naman yung iba yung audience mo eh. Si Kristo, bilang Kristiyano, ang pangunahin mong audience ay si Jesus. Kaya napakagandang paalala nito sa atin na pagnilayan nating mabuti. Understanding the peril of rejecting Christ's authority. Ito yung naglalagay sa atin sa pundasyon ng panawagan sa pagiging matapat na pagsunod at binibigyan din ang kahalagahan ng pagpapasakop sa otoridad ng Diyos. Tandaan natin na ang pagtanggi sa otoridad ni Kristo bilang mga Kristiyano, tuwiran man o hindi, ay hayagang pagpapakita ng kawalang respeto sa Kanya bilang tagapagligtas at Panginoon. Hindi lang siya tagapagligtas, Panginoon mo siya. Naiintindihan ba natin yung Lordship ni Christ? Nauunawaan ba natin yan na hindi mo lang siya tagapagligtas, Panginoon mo siya. At bilang Panginoon, kailangan mo pasakop sa otoridad niya. At yan yung pagkakakilala natin bilang mga mananampalataya. Tayo ay nagpapasakop sa pagkapanginoon ni Jesus. Alam niyo, nung Roman persecution ng AD 64 under Nero, nagsimula lamang itong persecution na ito ng Christianity dahil sa pag-refuse na i-recognize yung otoridad ni Kristo over Caesar. At nangyari yung Christian persecution ng panahon ng AD 64. Pero hindi diyan natapos ang Kristyanismo. Merong mga matatapat na mga lingkod ng Diyos ang nanindigan sa katotohanan ng pagpapasakop sa ilalim ng otoridad ng Panginoong Hesukristo. At kung ikaw ay isang empleyado, isa kang estudyante, subukan mong huwag magpailalim doon sa mga namumuno sa iyo. Maging inefficient. Magkakaroon ng error, maging sa trabaho mo o estudyante ka, ganito yung mangyayari. Magkakaroon ng kaguluhan. At ganyan din sa spiritual nating buhay. Magkakaroon doon ng spiritual disorder. Pagka hindi tayo nagpailalim sa mandato ni Kristo. Tingnan nyo mabuti. Balansin nyo mabuti. Kung ikaw ay Kristiyano at kinikilala mo si Kristo bilang Panginoon mo at tagapagligtas, kinikilala mo siya bilang hari, pero hindi ka nagpapasakop sa kanyang paghahari, anong itsura nun? Anong itsura niyan? Nagpapahayag kang Kristiyano, pero ayaw mo magpapasakop sa kanyang otoridad bilang Panginoon mo. Hindi ba yan isang malaking kabalingtunaan? Isa yan diretsong pagsampal sa Panginoon mo, tagapagligtas. Parang kinikilala mo yung magulang mo pero hindi mo sila sinusunod bilang magulang. Kinikilala mong parents mo sila pero hindi mo sila sinusunod bilang parents. Ayaw mo pasakop sa otoridad nila. Ganyan yan ang itsura ng isang mananampalataya na kumikilala kay Jesus pero ayaw magpailalim sa otoridad ng Panginoong Hesukristo. Sabi ni John Calvin, no one can reject the authority of Christ without at the same time offering insult to God. Isa itong insulto sa harapan ng Diyos. No one can reject the authority of Christ without the same time offering insult to God. Isa itong insulto sa Diyos. Karanasan niyo bang mainsulto? Anong pakiramdam ng isang i-insulto? Hindi ito maganda. At bilang mga Kristiyano, hindi ito dapat ang nananalatay sa atin bilang mga mananampalataya. Kaya ang hamon sa atin dito, examine areas of your life where you will feel disobey and resist the authority of Christ. Suriin mo, ano mang bahagi ng buhay mo, yung tuwirang hindi pagsunod o hindi sumusunod at nagpapasakop, lumalaban sa otoridad ni Kristo. Ano yung bahagi ng buhay mo na tuwiran, diretso, na ayaw sumunod o magpasakop sa otoridad ni Jesus? Suriin mo, alamin mo yung bagay na yan. Reflect on your attitudes towards God's command. Pagnilayan mo, ano yung nagiging ugali mo pagdating sa kautusan ng Diyos? Ano yung nagiging isip mo pagdating sa Biblia, sa mga kautusan niya? Paano mo ito tinitingnan bilang isang mananampalataya? Evaluate whether you are truly submitting to His authority.
Ikaw ba talaga ay tunay na nagpapasakop sa otoridad ni Kristo? Confess area of rebellion. Yan ang dapat nating gawin. And yung challenge na ito ay panawagan sa atin upang kumprontahin at pagsisihan yung ating resistance, yung ating paglaban at pagtanggi sa pagkapanginoon ni Jesus. Kaya nga, siguro iniisip natin na hindi naman ako verbal na tumatangging diretso. Hindi ko naman kinu-question yung otoridad ni Kristo. Pero bilang mga mananampalataya, maging tuwiran man o hindi, gaya ng sinabi ko kanina, madalas nating tinatanggihan yung otoridad ni Kristo. Bilang mga makasalanan, ito yung dapat nating bantayan. Isa ito sa mga dapat nating ingatan. Sapagkat yung hindi pagpapasakop sa otoridad ni Kristo ay pagmamataas ng ating mga puso sa harapan ng Diyos. Alam niyo ba, noong 2022, isang government official dito sa Pilipinas, sa Raul Lambino, kung natatandaan nyo, isa itong nasa authority, government official, pero gumawa siya ng isang bagay na labag mismo doon sa authority. Na siya ngayon ay, silang mag-asawa ay sinampahan ng kaso. So, hindi ligtas, maging yung mga nasa otoridad ay hindi ligtas sa otoridad ng gobyerno ng Pilipinas. Pero ang mga Kristiyano, may mas higit na otoridad na hindi niya pwedeng pagtaguan, na hindi pwedeng palampasin ng otoridad na yon, at yun ang otoridad ni Kristo. Si Kristo bilang hari, siya ay may otoridad sa kanyang iglesia. At bilang may otoridad sa kanyang iglesia, hindi makakalusot sa kanya yung mga, hindi niya palalampasin yung mga hindi pagsunod at pagtrato na paglaban sa kanyang otoridad. Kaya do not harden your hearts as the rebellious leaders did. Yakapin mo yung otoridad ni Kristo and find rest for your souls. Alamin nating mabuti alin yung mga bagay na lumalaban sa Diyos bilang mga Kristiyano. Ito yung makikita natin ditong senaryo. Yung mga nasa otoridad ay kumokwestiyon, lumalaban, diretso sa otoridad ng Panginoong Jesucristo. Marami tayong aral na makikita dito. Pero sa tuwirang sinasabi ng kasulatan, ito yung pwede nating makita na ang pagtanggi sa otoridad ng Diyos, ang hindi pagkilala sa otoridad ni Kristo ay tuwirang pagtanggi sa mismong Diyos ng Iglesia. Pagkatapos nun, ay pumunta tayo doon sa parabola na binanggit ng Panginoong Hesus doon sa chapter 12, verse 1 to 12. Ito yung parable of the tenants. Ito ay panawagan sa matapat na pangangasiwa at pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Yung parable na ito sa konteksto ng Panginoong Jesucristo, doon sa konfrontasyon niya, doon sa mga religious leaders, ay nagsisilbi bilang indictment ng kanilang pagkabigo na pangunahan ng may katapatan ang bansang Israel. At dahil dyan, ang pagpapadala ng anak ay nagpapahiwatig ng pangwakas at mapagpasyang pagpapahayag ng Diyos sa Panginoong Jesus. Yung violent rejection ng mga tenants dito ay sumisimbolo sa anak ng imminent rejection at crucifixion ng Panginoong Jesucristo. So, ang parabola, kung nabasa natin kanina sa parabolang ito ay nagtatapos sa isang prophetic pronouncement ng paghatol doon sa mga tenants. At yung pagbibigay ng vineyard sa iba, ito ay pag-aangkop, pagsasakop, pagsasama ng mga hintil na halabas sa kanila nung panahon na ito. Kaya dito makikita natin yung pagwawalang bahala sa panawagan ng Diyos sa tapat na pagsunod ay nagbubunga ng matinding kahihinatnan. Meron itong mangyayari sa hinaharap. May bunga ito na haharapin. Kaya ang panawagan sa mga Kristiyano ay maging tapat na mga tagapangasiwa ng regalo ng Diyos. Ang iglesia ay regalo ng Diyos sa mga Kristiyano. At ang iglesia ay niregaluhan ng Diyos ng pastor at mga diakono. At bilang pastor at diakono, sila ay pinagkatiwalaan ng Diyos para sa kanyang kawan. Kaya inaasahan sa kanila na sila ay magiging tapat na mga tagapangasiwa sa loob ng iglesia. At tayo bilang membro ng iglesia, tayo din naman ay inatangan na maging tapat tayo bilang bahagi ng iglesia. Meron tayong tungkulin na mga dapat gampanan, na dapat pinagyayaman
pinapangasiwaan natin ito ng may katapatan. Hindi lang tayo basta Kristiyano sa pangalan, ay meron tayong mga kanya-kanyang obligasyon na dapat nating tingnan mabuti. At alamin natin ano yung mga obligasyon na yon sa loob ng iglesia. Yung pakikinig sa pangangaral ng Ebanghelyo linggo-linggo, yan ay regalo ng Diyos sa mga Kristiyano. At kung paano mo pinapahalagahan yung bawat katuruan ni Kristo, pagpapakita yan ng iyong pagiging disipulo sa ilalim ng mandato ng Ebanghelyo. Yan yung makikita natin dito. Ang mga Kristiyano ay disipulo at ang mga disipulo ay Kristiyano. Ang tunay disipulo ay mga sumusunod sa utos ng Diyos nang may katapatan na nagpapakita ng pusong binago ng biyaya. Ayan ang tunay na disipulo. May puso silang binago ng biyaya at kahit sa pagiging makasalanan nila, nagpupumigla sila na makasunod ng may katapatan sa otoridad ni Kristo. True discipleship involves not only believing but also obeying God's will in the gospel. Hindi ka lang basta disipulo na naniniwala sa katuruan ni Jesus. Hindi tayo mga Kristiyanong naniniwala lang sa theology, sa Reformed theology, sa confession. Hindi lang tayo ganong Kristiyano. Kristiyano tayo dahil sumusunod tayo, buo yan pareho. Sa ilalim ng mandato ng Diyos sa loob ng iglesia. Hindi yan hiwalay. Kaya faithful obedience to God's command is a mark of genuine discipleship. Ang tapat na pagsunod sa mga utos ng Diyos ay tanda ng tunay na pagiging disipulo o pagka-disipulo. Ayan ang marka natin bilang mga mananampalataya. Meron tayong tapat na pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Ayan ay marka ng isang pagiging disipulo. Binibigyan din ito na yung pagkilala sa otoridad ni Kristo ay dapat na humantong sa masunuring pagkilos. Ay kung disipulo ka, kinikilala mo yung otoridad ni Kristo, dapat ito ay humantong sa masunuring pagkilos. Ito ay nagbubunga ng isang masunuring pagtugon sa panawagan ng Ebanghelyo. Kaya nga, inaanyahan natin lahat lagi yung mga mananampalataya, makiisa ka sa gawain ng pagsulong ng Ebanghelyo. Kasi doon mo lilinangin yung kakayahang meron ka. Hindi sa kung saan man. Hindi malilin ang kakayahan mo bilang mananampalataya kung labas ka sa iglesia. Nililinang mo yung kakayahan mo sa mga secular na posisyong meron ka. Maganda yan. Paano sa loob ng iglesia? Paano mo nililinang yung kakayahan mo para maiambag ito sa pagsulong ng Ebanghelyo at ng kaharian ni Kristo? At kung kinikilala mong disipulo ka, dapat kabilang ka rito sa nagiging matapat na sumusunod sa mga mandato ng kautusan ng Diyos. Yung unang punto natin sa kanina ay binibigyan din ng panganib ng pagtanggi sa otoridad ni Kristo. Dito naman sa punto natin ngayon, binibigyan din ng positibong aspeto ng pagyakap at pagsunod sa kautusan ng Diyos. Meron akong narinig, sinasabi nila na ang hirap sumunod sa Diyos. Ayoko na sa Kristyanismo kasi ang hirap sundin ng mga utos niya. Wala namang madali. Walang madali pagdating sa pagsunod sa Diyos. Hindi ito isang romanticized religious group na pag nandun ka na, ay okay na ang lahat. Hindi. Kung naiintindihan mo yung mortification of sin, kung naiintindihan mo yung sanctification, lahat yan ay nakapaloob sa iloob ng iglesia. At kung disipulo ka, kabilang ka dyan. Walang isang disipulo ng Kristo ang hindi pumapatay sa kanyang kasalanan. Ano yan, inaalagaan? Ang kasalanan ay minomortify, hindi yan inaalagaan. At bilang mga Kristiyano sa loob ng iglesia, hindi mo kayang gawin niya kung hihiwalay ka sa kawan niya. Kaya regalo ang iglesia dahil diyan nilagay ng Diyos yung mga means of grace para sa kalakasan ng isang Kristiyano. At dapat nating maintindihan ito bilang mga mananampalataya. Hindi ka magiging matibay sa lakaring pananampalataya kung hihiwalay ka mismo sa kaparaan ng ibinibigay ni Kristo. At yan ay masusumpungan mo lang sa loob ng iglesia. Sa kasaysayan ng early church, ang katapatan ng isang mangangaral ay alam natin na hindi ganun kadali. Bilang isang mangangaral, si Stephen, if you remember,
isa sa mga first Christian martyrs na pinatay sa pagbato dahil sa kanyang katapatan sa salita ng Diyos. Even unto death, ay humarap siya para lamang sa usapin ng Ebanghelyo. At mahirap itong gawin kung hindi tayo magkakaroon ng pagpupursiging, alagaan, linangin yung ating mga spiritual na buhay sa ilalim ng iglesia ng Panginoong Hesukristo. So, meron akong laging binabagit na si William Wilberforce. Kung kilala niyo itong taong ito sa kasaysayan, isa siya sa mga nagpupursige ng abolition ng slave trade in Britain. Alam niyo ba na bago sinagot itong kanya, bago na ipasa yung bill na ito, ay namatay na siya. Namatay na siya. Nangyari ito nung, I think, 1807, March, na ipasa yung bill. Pero wala na siya. Patay na siya. Pero hindi niya binitawan. Dahil kilala niya yung kautusan ng Diyos, alam niya yung hustisya ng Diyos, ito ay pinanghawakan niya hanggang sa kamatayan niya. At kahit wala na siya, nangyari na ipasa yung bill. Nagtagumpay sila doon sa layunin nila na maipasa yung bill na ito. Dahil alam niya, iintindihan niya yung hustisya ng Diyos ay nararapat lamang ilapat doon sa mga taong walang kalaban-laban. At nakita niya ito, hindi sa lente ng ibang tao, nakita niya ito sa lente ng kasulatan. At isang tao na karapat dapat hangaan pagdating sa pagtayo at pagsunod sa kautusan ng Diyos. Sabi ni Charles Spurgeon, faith and obedience are bound up in the same bundle. He that obeys God, trusts God. And he that trusts God, obeys God. Yung pananampalataya daw at pagsunod sa Diyos ay magkasama. Tie up siya, hindi siya magkahiwalay. Ibig sabihin, hindi pwedeng pananampalataya lang, walang pagsunod. Hindi pwedeng pagsunod lang, pero walang pananampalataya. Magkasama ito. At sinasabi ni Spurgeon, sila na sumusunod sa Diyos ay nagtitiwala sa Diyos. At sila na nagtitiwala sa Diyos, sumusunod sa Diyos. And that will be my challenge. Engage in daily practice that cultivate faithful obedience to gospel mandates. Engage in daily practices that cultivate faithful obedience to gospel mandates. Makisa ka doon. Sumama ka. Jumoin ka. Huwag mong ilayo yung sarili mo kung saan nililinang kinukultivate yung katapatan ng pagpapasakop at pagpapailalim sa Ebanghelyo. Tandaan natin, labas sa mga mandato sa loob ng iglesia, kung lalabas ka diyan, lagi natin idinidiin to, kung lalabas ka dito, anong klaseng itsura ng pagiging disipulo ang aasahan sa iyo ng Diyos? Yung pangangaral nating nakaraan, inaasahan na mayroong bunga ang bawat Kristiyano. At dito nga naman ngayon, ibinibigyang diin dito yung pagiging steward natin bilang inatangan ng Diyos. Kung ikaw isang regular na miyembro, inatangan ka ng Diyos bilang isang matapat na miyembro ng iglesia. At alamin mo kung saan ka magiging bahagi para sa pagsulong ng kaharian niya. Identify specific areas where you can more faithfully live out God's command. Alamin mo yung aspeto na yan, maging sa pang-personal mong itong kabanalan o para sa paglilingkod sa iglesia, sa kapatiran, alamin mo kung saan ka magiging matapat na epektibong lingkod ng Diyos. Kung maaari, nahihiya ka, magsik ka ng accountability para mapalakas yung iyong pagsunod sa pananampalataya. Kaya nga meron tayong prayer Nagsisik tayo ng accountability, humihingi tayo ng panalangin para dun sa mga areas na kung saan mahina tayo, pwede na tayong ipanalangin sa bagay na yun. Huwag tayong mahiya. Kung saan tayo mahina, doon tayo humingi ng panalangin. Kung saan kailangan dapat linangin, doon tayo magbukas ng usapin. Ito yung mga linangin natin bilang mga pinagkatiwalaan ng Diyos. Kaya napaka-importante ng iglesia sa panahon natin sa ngayon dahil ang kultura natin ay humihiwalay na sa mga prinsipyo ng katuruan ng kasulatan. Tandaan natin, ang society natin ngayon ay bagamat gumuunlad siya, gumaganda siya, hindi pa rin nawawala yung mga bagay na kung saan lumalaban na tumatanggi sa otoridad ng Ebanghelyo. Kaya bilang mga mananampalataya, hinahamon tayo nito
na manindigan tayo sa otoridad ng Panginoong Jesucristo. Noong 2017, sa US, alam niyo ba yung Nashville Statement na nangyari doon, kung saan inisyu nila yung biblical teachings on sexuality. Inaffirm nila ito. Nagkaroon sila ng statement dito. Pero ang nangyari, humarap ito sa samot-saring akusasyon, pagsubok. Pero nanindigan sila sa otoridad ng Ebanghelyo. At kung sila nanindigan, marapat din tayo bilang mga mananampalataya. Manindigan tayo ng may katapatan sa ilalim ng mandato ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. And it will be my appeal, subject to Christ's Lordship and embrace the call to faithful obedience. Submit to Christ's Lordship and embrace the call to faithful obedience. Para sa mga hindi pa mga Kristiyano, sa inyo, na lagi namin kasama at bisita linggo-linggo, gusto kong sabihin sa inyo na lahat kayo tayo ay haharap sa Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsusulit sa harapan ng Diyos. At ang pagtanggi sa otoridad ni Kristo, na bagamat linggo-linggo yung naririnig, linggo-linggo nyo napapakinggan ang panawagan ng pananampalataya at pagsisisi, kung tatanggihan mo yan, katulad ng mga religious leaders sa panahon ni Kristo, hahantong ka sa hatol ng Diyos. Kaya ngayon pa lang na may pagkakataon ka na tumugon sa pananampalataya kay Jesus, gawin mo na. Magpailalim ka sa paghahari at otoridad ng Panginoong Jesucristo. Lumapit ka sa Kanya nang mayroong pagsisisi. Kilalanin mo yung sarili mo bilang isang makasalanan na hiwalay doon sa mga kaparaanan ng Diyos na ibinigay niya, hindi mo kayang iligtas yung sarili mo. Hiwalay kay Kristo. At sa ating mga Kristiyano na, ito ay pag-obserba sa atin at panawagan na muli nating alamin, suriin kung anong klase o itsura ng pagpapasakop natin sa Panginoon, sa ating Panginoon, Jesucristo sa panahon natin sa ngayon. Anong itsura, anong klaseng pagpapasakop meron tayo ngayon? Ito ba ay tuwiran na pagtanggi sa Kanya? O ito ba ay paglaban na hindi pagpapasakop sa mga mandato niya? O ito ay isang sakripisyo na sa kabila ng mahirap, masalimuot, struggle, ay nagpapatuloy tayo sa pagpapailalim sa mga mandato na ibinigay ng Diyos sa Kanyang iglesia. Manalangin po tayo. Maraming salamat sa bahaging ito ng sulat ni Marcos. Dalangin namin na patuloy magkaroon kami ng pangunawa at kaalaman sa tunay na marka ng pagiging disipulo. Dalangin namin, O Diyos, na magkaroon kami ng pusong may katapatan na handang magpailalim sa otoridad ni Kristo. Ano man yung mga bagay na lumalaban o tumatanggi, O Diyos, sa otoridad nyo, sa salita ninyo, dalangin ko po, O Diyos, na bigyan mo kami ng pusong may kahangdaang magsisi, pusong may kahangdaang magpailalim sa otoridad ng kasulatan, puso na handang sumunod ng may katapatan sa mandato ng Ebanghelyo. Salamat dahil merong iglesia. Dito namin nakikita, dito kami nalilinang, dito namin nauunawaan ang kahalagahan bilang isang pagiging disipulo. Kaya po dalangin namin, kami na ibinilang mo, ikinabit mo sa iyong kawan, ay patuloy na hubugin namin, linangin namin yung mga bagay na dapat naming linangin upang patuloy na mahubog kami sa pagkatawag namin bilang isang iglesia. Maraming salamat, O Diyos, sa umagang ito. Dalangin namin patuloy na makita namin ang kagandahan ni Jesus sa pamamagitan ng otoridad na ipinagkaloob mo sa Ebanghelyo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.